Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat, at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lang ako sa pangalang Trisha. Hindi ko akalain na sa isang simpleng pag-upo ko sa tapat ng Ilog Marikina isang hapon, magbabago ang takbo ng buhay ko. Galing ako sa isang masakit na breakup noon. Akala ko, sapat na ang iyak at paglalakad-lakad para makalimot. Pero doon ko nakilala si Ariel. Si Ariel ay katrabaho ko sa isang sikat na kumpanya sa Marikina. Kilala siya bilang pambansang kuya sa office. Masayahin, laging handang tumulong, at higit sa lahat, tapat na asawa. O yun ang akala ko. Noong panahong yun, siya ang naging sandalan ko. Nagsimula ang lahat sa isang chat. Gabi noon, bandang 11:00, habang nakatitig ako sa kisame at iniisip kung bakit ako iniwan ng ex ko. Biglang tumunog ang phone ko. Trisha, gising ka pa? Mukhang malalim ang iniisip mo kanina sa pantry ah. Kung kailangan mo ng makakausap, nandito lang ako. Sabi sa message ni Ariel. Simple lang, di ba? Bilang isang babaeng marupok at nangungulila sa atensyon, agad akong sumagot. Hindi ko namalayan na ang 5 minutong usapan ay naging 5 oras. Ikinuwento ko lahat. Ang sakit, ang galit, at ang panghihinayang. Si Ariel naman, nakikinig lang. Nagbibigay siya ng mga payo na akala mo ay galing sa isang relationship guru. Dahil pareho kaming taga Marikina, madalas kaming magkita pagkatapos ng shift. Minsan sa Lilac Street para kumain, minsan naman ay tatambay lang sa riverbanks. Doon ko naramdaman yung sinasabi nilang emotional safety. Kay Ariel, pakiramdam ko ay hindi ako huhusgahan. Isang gabi, habang umuulan at nakasilong kami sa isang maliit na coffee shop, nagtapat siya sa akin. Hindi tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa hirap ng pagsasama nila ng asawa niyang si Jenny. Alam mo Trisha, hindi rin madali ang sitwasyon ko. Akala ng lahat, okay kami ni Jenny. Pero sa totoo lang, parang magkaibigan na lang kami sa loob ng bahay. Wala nang spark, wala nang pakialam. Malungkot niyang sabi habang nakatingin sa labas. Doon nagsimulang magbago ang tingin ko sa kanya. Mula sa pagiging kuya, naging isang nasasaktang lalaki. Siya sa paningin ko. At ako naman, bilang dakilang tagapagtanggol, naramdaman kong kailangan ko siyang damayan. Habang tumatagal, ang aming emotional support ay unti-unting lumalampas sa hangganan. Hindi na lang basta problema ang pinag-uusapan namin. Nagsimula na ang mga biruan na may kasamang mali siya. Paano kung tayo na lang ang nagkatuluyan, Trisha? Siguro hindi ako ganito kalungkot. Biro niya isang gabi habang hinahatid ako sa tapat ng bahay namin. Tumawa lang ako, pero sa loob-loob ko, kumakabog ang dibdib ko. Alam kong mali. Alam kong may asawa siya. Pero bakit ang sarap sa pakiramdam na may isang taong tulad niya na nagpapahalaga sa akin? Noong gabing iyon, bago siya umalis, hinawakan niya ang kamay ko. Matagal. Ramdam ko ang init ng palad niya at ang panginginig ng sa akin. Salamat Trisha, ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Bulong niya bago siya sumakay sa motor niya. Ate J, dito nagsimula ang gulo. Ang akala kong simpleng pagdamay, naging mitsa ng isang apoy na alam kong tutupok sa aming dalawa. Hindi ko namalayan na habang pinupunasan ko ang mga luha niya, unti-unti na rin akong nahuhulog sa bangin na wala palang sasalo sa akin sa dulo. Marami pa kaming pinuntahan.
Marami pang sikretong nabuo sa ilalim ng mga ilaw ng Marikina. At ang mga susunod na pangyayari, yun ang hindi ko inaasahan na magagawa ko sa buong buhay ko. Lumipas ang mga linggo at tila naging rutina na namin ang pagtakas sa realidad. Sa bawat lunch break sa opisina, hindi na kami sumasabay sa ibang team. May sarili na kaming mundo sa isang sulok ng kantin. O kaya naman ay magdadahilan kami na may bibilhin sa labas para lang makapagsolo sa loob ng sasakyan niya. Ang dating kwentuhan ay nauwi na sa landian. Ate Jay, aminin ko, masarap sa pakiramdam yung bawal. Yung kaba tuwing magkakatinginan kami sa harap ng ibang tao. Yung palihim na pagdampi ng kamay niya sa likod ko habang naglalakad sa hallway. Lahat yon ay nagbigay sa akin ng kakaibang adrenaline rush. Isang Sabado, nagyaya si Ariel na pumunta kami sa isang secluded na resort sa bandang Antipolo. Malapit lang sa Marikina pero sapat na ang layo para walang makakilala sa amin. Ang paalam niya sa asawa niyang si Jenny, may overtime daw sa opisina dahil sa isang urgent project. Samantalang ako, wala naman akong kailangang pagsinungalingan dahil single ako. Pero ang bigat sa loob na alam kong kasabwat ako sa isang malaking panloloko. Habang nakaupo kami sa gilid ng pool at nakatingin sa city lights ng Manila, bigla siyang naging seryoso. Trisha, natatakot ako. Simula niya. Natatakot ako kasi baka isang araw magising ako, hindi ko na kayang bumalik sa bahay. Kasi sayo ko, nararamdaman yung buhay na matagal nang nawala sa amin ni Jenny. Sa halip na matakot o layuan siya, mas lalo akong naawa. Niyakap ko siya ng mahigpit. Doon ko naramdaman na hindi na lang ito basta pagkakaibigan. Nahulog na ako ng tuluyan. Hindi ko na inisip na may nasasaktan kaming ibang tao. Ang mahalaga sa akin nung oras na iyon, ako ang nagpapasaya sa kanya. Ariel, nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Sagot ko. Isang pangako na hindi ko alam kung gaano kapanganib. Doon nangyari ang unang halik. Isang halik na puno ng pangungulila at pagtatapat. Hindi iyon parang sa pelikula na masaya. Puno iyon ng bigat at kasalanan, pero hindi namin magawang huminto. Sa bawat segundong magkalapit kami, unti-unting nabubura ang imahe ni Jenny sa isip ko. Nakalimutan ko na may babaeng naghihintay sa kanya sa bahay, nagluluto ng hapunan, at nagtitiwala sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Pagbalik namin sa Marikina ng gabing yon, hindi na kami ang dating Trisha at Ariel. Kami na ang dalawang taong nagbubuklod sa isang maling pag-ibig. Naging mas madalas ang aming dates. Minsan, kapag coding ang sasakyan niya, nagko-commute kami ng magkasama, nakasuot ng face mask at sombrero para hindi mamukhaan. Nagpupunta kami sa mga maliliit na kainan sa Concepcion o sa mga kanto-kanto ng kalye sa San Roque kung saan walang nakakakilala sa amin. Pero sabi nga nila, walang lihim na hindi nabubunyag. Isang hapon, habang naglalakad kami sa isang mall sa Marikina, may nakita kaming pamilyar na mukha. Si Albert, ang matalik na kaibigan ni Ariel, na kumpare din nila ni Jenny. Agad kaming naghiwalay ng lakad, pero huli na. Nakita kami ni Albert na magkahawak kamay. Ang titig ni Albert ay hindi mapagpatawad. Alam niya ang totoo. Kinabahan ako ng husto. Ariel, paano kung isumbong niya tayo? Tanong ko, habang mabilis kaming naglalakad palayo. Hayaan mo siya, kakausapin ko na lang. Huwag kang mag-alala, Trisha, protektado ka sa akin. Paninigurado niya, pero baka sa boses niya ang panginginig. Simula noon, naging paranoid na ako. Bawat sulyap ng katrabaho, bawat bulungan sa office, pakiramdam ko ako ang pinag-uusapan. Pero sa kabila ng takot, hindi ko pa rin siya maiwan. Parang droga si Ariel. Alam kong nakakasira, pero hinahanap-hanap ko. Dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Isang gabi, habang nasa bahay ako, nakatanggap ako ng message mula sa isang hindi kilalang number. Alam ko ang ginagawa niyo ng asawa ko. Huwag kang magmalinis, Trisha. Magkita tayo. Nanlamig ang buong katawan ko. Si Jenny.
alam na niya. At hindi lang basta alam, handa siyang harapin ako. Tinawagan ko agad si Ariel pero hindi niya sinasagot ang phone niya. Out of reach. Doon ko naramdaman ang tunay na takot. Ang dating emotional support na akala ko ay magliligtas sa akin, ngayon ay siya nang sisira sa buong pagkatao ko. Kinabukasan, pumasok ako sa opisina na parang walang nangyari. Pero pagdating ko sa desk ko, may isang sobrang nakapatong. Walang pangalan, pero alam ko kung kanino galing. Sa loob ng sobre ay mga litrato namin ni Ariel, sa riverbanks, sa Antipolo, at maging sa loob ng sasakyan niya. Lahat ng mga secret moments namin, nakunan pala ng litrato. Hindi ako makahinga. Pakiramdam ko ay umiikot ang paligid ko. Sa gitna ng panik ko, biglang lumapit si Mark. Isa pang katrabaho namin na laging nakamasid. Trisha, pinatatawag ka sa HR, kasama si Ariel. Seryosong sabi niya. Pagpasok ko sa HR office, nandoon na si Ariel. Nakayuko siya, hindi makatingin sa akin. At sa tabi niya, nakaupo ang isang babaeng maamo ang mukha, pero puno ng galit ang mga mata. Si Jenny. So, ikaw pala ang dahilan kung bakit biglang naging busy ang asawa ko, bungad ni Jenny. Ang boses niya ay kalmado, pero bawat salita ay parang kutsilyong sumasaksak sa akin. Gusto kong magpaliwanag. Gusto kong sabihin na emotional support lang nung una. Pero paano ko idedepensa ang sarili ko kung ang ebidensya ay nasa harap ko na? Tiningnan ko si Ariel. Umaasa na ipagtatanggol niya ako, na sasabihin niyang mahal niya ako at paninindigan niya ang lahat. Pero laking gulat ko nang magsalita siya. Trisha, pasensya na. Hindi ko sinasadyang saktan ang pamilya ko. Nadala lang ako ng emosyon dahil sa mga problema natin. Jenny, patawarin mo ako. Siya ang lumapit sa akin. Siya ang laging tumatawag para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang lalaking nangako na poprotektahan ako, ang lalaking sinabihan kong hindi ko iiwan, ayun siya. Isinasakripisyo ako para lang maisalba ang sarili niya at ang pagsasama nila ng asawa niya. Ako ang lumabas na masama. Ako ang naging temptation. Ako ang naging kontrabida sa sarili kong kwento. Ariel, anong sinasabi mo? Mangiyak-ngiyak kong tanong, pero hindi siya sumagot. Nanatili siyang nakayuko sa tabi ng asawa niya. Doon ko napagtanto ang pagkakamali ko. Sa pagdamay ko sa kanya, ako ang nawalan. Nawalan ng trabaho, nawalan ng dangal, at higit sa lahat, nawalan ng tiwala sa sarili. Dahil sa dulo ng lahat, ako lang ang mag-isang haharap sa bagyong sinimulan naming dalawa. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat, Ate J. Dahil ang akala kong katapusan na ng gulo sa HR office ay simula pa lang pala ng isang mas masalimuot na plano ni Jenny. Hindi lang pala simpleng komprontasyon ang gusto niya. Gusto niyang maranasan ko ang bawat hapdi na naramdaman niya at gagamitin niya ang mismong taong minahal ko para durugin ako. Nagpatuloy ang mga araw na parang isang bangungot. Hindi ako tinanggal sa trabaho agad, pero naging impyerno ang bawat sandali ko sa opisina. Si Ariel, biglang naging estrangero. Hindi na siya tumitingin sa akin, hindi na siya nagpapadala ng messages para akong nagkaroon ng nakakahawang sakit na pilit niyang iniwasan. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi galing sa shift ko, may humintong itim na sasakyan sa tapat ko. Bumaba ang bintana at laking gulat ko nang makita ko si Jenny. Pasok, Trisha. Mag-usap tayo ng maayos. Hindi bilang magkaagaw, kundi bilang dalawang babaeng niloko ng iisang lalaki. Sabi niya. Nag-alinlangan ako. Pero may kung ano sa boses niya na nag-udyok sa akin na sumunod. Sa loob ng sasakyan, hindi niya ako sinigawan. Sa halip, inabutan niya ako ng isang folder. Basahin mo yan. Yan ang mga messages ni Ariel sa iba pang babae bago ka pa dumating. Hindi ka una, Trisha. At siguradong hindi ka huli. Wika ni Jenny habang diretso ang tingin sa kalsada. Binuksan ko ang folder at doon ko nakita ang katotohanan. Hindi lang ako ang emotional support niya. May si Albertina, may si Mara, may si Sofia. Lahat sila ay dumaan sa parehong script. Ang walang spark na asawa, ang
ang malungkot na buhay at ang ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Naramdaman ko ang pagbaliktad ng sikmura ko. Ang lalaking iniyakan ko, ang lalaking pinaglaban ko sa isip ko, ay isang master manipulator. Ginamit niya ang mga kahinaan ko para makuha ang gusto niya. Bakit mo ito ginagawa, Jenny? Tanong ko sa kanya. Dahil gusto kong makita mo kung sino talaga ang pinagtatanggol mo. At dahil kailangan ko ng tulong mo para tuluyan siyang maturuan ng leksyon na hindi niya malilimutan. Sagot niya ng may malamig na ngiti. Doon ko nalaman na may mas malalim pa palang sikreto si Ariel na itinatago. Isang bagay na hindi lang sisira sa reputasyon niya, kundi maaaring magpakulong sa kanya. At ako, ang dating kabit, ang susi para mapabagsak ang lalaking akala ko ay mahal ko. Sa loob ng sasakyang yon, habang binabagtas namin ang madilim na kalsada ng Marikina, ipinaliwanag sa akin ni Jenny ang lahat. Si Ariel ay hindi lang pala babaero. Sangkot din siya sa isang serye ng pangungurakot sa pondo ng kumpanya namin sa pamamagitan ng mga pekeng invoice at supplier. At ang mas masakit, ginamit niya ang login credentials ko sa ilang transaksyon noong mga panahong hinahayaan ko siyang humawak ng laptop ko dahil busy. Kunwari ako sa pag-aliw sa kanya. Gusto niyang ikaw ang sumalo ng lahat kapag pumutok ang balita sa audit. Diretsyong sabi ni Jenny. Kaya kanya nilapitan, Trisha. Hindi dahil mahal ka niya, kundi dahil kailangan niya ng fall guy na madaling manipulahin. Nanginig ang buong katawan ko sa galit. Higit pa sa panloloko sa damdamin, binalak niya ring sirain ang kinabukasan ko. Doon ko napagpasyahan na makikipagtulungan ako kay Jenny. Sa sumunod na linggo, naging doble kara ako. Kunwari ay naniniwala pa rin ako sa mga palusot ni Ariel sa office. Kunwari ay tanggap ko ang pagpapahiya niya sa akin sa HR. Pero palihim kaming nagtitipon ng ebidensya ni Jenny. Ang mga screenshots ng usapan, ang mga dokumentong ipinipirma niya sa akin nang hindi ko binabasa, at ang mga record ng bank transfers niya sa mga dummy accounts. Dumating ang araw ng paniningil. Isang biglaang meeting ang ipinatawag ng management. Akala ni Ariel ay tungkol ito sa promosyon niya. Pero laking gulat niya nang pumasok ang mga pulis kasama ang mga board members. Iniharap sa kanya ang lahat ng ebidensya. Sinubukan pa niyang ituro ako, pero bago pa siya makapagsalita, tumayo ako at inilabas ang voice recording ng pag-amin niya noong gabing magkasama kami sa Antipolo, kung saan lasing siyang nagmamayabang tungkol sa diskarte niya sa pera. Hinding-hindi ko malilimutan ang mukha ni Ariel nang pusasan siya. Tumingin siya sa akin, humihingi ng awa, pero tinalikuran ko siya. Tumingin din siya kay Jenny, pero ang asawa niya mismo ang nag-abot ng huling set ng ebidensya sa mga awtoridad. Nawalan ako ng trabaho dahil sa pagkakasangkot ko, pero hindi ako kinasuhan dahil naging state witness ako. Malaking aral ito para sa akin. Ang Marikina River na dati ay simbolo ng aming romansa. Ngayon ay paalala na lang ng isang madilim na bahagi ng buhay ko na hinding-hindi ko nababalikan. Sa huli, natututunan ko na ang emotional support ay hindi dapat hinahanap sa taong may pananagutan na sa iba. Dahil ang pundasyong itinayo sa kasinungalingan ay tiyak na guguho at lalamunin ka rin sa huli. At yan mga ka-confess, ang mapait at madamdaming kwento ni Trisha. Isang paalala na sa likod ng bawat matatamis na salita at mapanlinlang na yakap, maaaring may nagtatagong patibong nasisira sa ating dangal at kinabukasan. Huwag hayaang ang panandaliang aliw ay maging habambuhay na pagsisisi. Mga ka-confess, diyan na nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa amin sa bawat emosyong ating pinagdaanan. Sana ay may napulot kayong aral na babaunin ninyo sa inyong mga sariling buhay. Hanggang sa susunod nating Kwentong Tagalog Wild Confession. Huwag ninyong kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at i-click ang notification bell para laging updated sa mga pinakabagong uploads. I-follow na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession
para sa mas marami pang updates at mga kwentong tiyak na tatama sa inyong puso. Muli, ako ang inyong lingkod, Ate J. Mag-ingat po kayong lahat at hanggang sa muli.